some verses according to the Word of God. Now, I want you to look at your Bible in the book of Hebrews chapter 13, verse number 20. Tayo ay magbukas ng ating Biblia para sa pag-aaral po na ito. Are you following me? Okay. Hebrews chapter 13, verse number 20. Sabi niyan, now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Look at verse number 21. Make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Okay? Sabi doon, make you perfect in every good work. Makikita mo lahat iyong mga salitang yan sa banal na kasulatan. And that talks about the Christian. That talks about the believers. In Ephesians chapter 4, verse number 11. Ano sabi doon? And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ano sabi diyan sa verse number 12? For the perfecting of the saints. Amen? For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Ang sabi sa verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, makikita natin itong mga salita na ito sa banal na kasulatan. At ito'y tumutukoy, of course, sa mga bawat anak ng Diyos, sa mga bawat mananampalataya. Sino yung mga yan? Walang iba kung hindi ang bawat isa sa atin. Amen? Amen. Now, tingnan po natin, mga kapatid, what are the perfect that the Bible talks about? Ano ba yung mga perfect na tinutukoy ng banal na kasulatan? Alam po ninyo, mga kapatid, ang ating Diyos, pag pinag-usapan yung pagiging ganap, sabi natin, that settles everything. God, our God, is perfect. Why? Because that is what the Bible says. Amen? Kaya sabi ng Bible, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So, ang ibig sabihin yan, ang pinaka-atmos natin, isang araw sa buhay natin, pag dumating na ang Panginoon, sabi nga ng Bible, for we shall see Him as He is. Di ba? At makikita natin siya ng mukha't mukhaan. For we shall be like Him. Hindi naman ibig sabihin magiging katulad ng Diyos. Tama? Ibig sabihin yung bang magiging katulad natin ang Panginoon. Saan? Sa pagiging ganap. Bakit? Kasi pagdating ng ating Panginoon, iyon ang pinaka-full extent ng tinatawag na maturity natin. Okay? Is that when we see the Lord, that when we come to His place. Kaya nga, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ito ay progressive sa buhay natin bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Kaya nga napakahalaga, habang naririto tayo, makita natin yung mga bagay na ito at upang lalong ma-appreciate natin ang mga bagay na kung saan ginagawa ng Panginoon sa atin. Now, bilang tulong sa atin, ano itong mga ito? What are the perfect that the Bible talks about? Number 1, tayo ay dumako na sa ating pag-aaralan ngayong gabi. I want you to open your Bible in the book of Psalm chapter 19 and verse number 7. Ano sabi diyan? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So what are the perfect that the Bible talks about? Number 1, His Word is perfect. Amen? His Word is perfect.
ang kanyang, tinan niya, ang Diyos ay ganap, ang kanyang salita ay ganap. So, ang pinag-uusapan ngayon, tayo. O, di ba? O, ngayon, ano kinakailangan? His Word is perfect. That's why we need to set our life in it. Hello? Ang kanyang salita ay ganap. Kaya kinakailangan itakda natin sa ating buhay dito. Ang ibig sabihin, itakda mo ang iyong buhay dito. Okay? We need to set our life in it. We need to set our life in the Word of God. You know, when your life is set on His Word, anong ginagawa ng Diyos? God make it simple, the Bible says. Amen? Pero kapag ang ating buhay, hindi natin isinet salita ng Diyos, kaya nagiging complicated yung buhay natin. Are you listening? Kaya nga ang sabi ng Bible, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Kaya nga, kapag ang salita ng Diyos ang siyang ating sinusunod, ang buhay natin, ito ay nagiging maayos, simple lang, pero kapag ang ating buhay hindi nakaset sa Word of God, nagiging complicated ito. Nagiging komplikado ang buhay. Tama ba? O, kaya nga, eto ho yun eh. Kaya nga, ang bawat isa, laging sinasabi natin, when the Lord had saved us, the Lord has put us in the church, anong layunin dyan? To set our life in the Word of God. Kaya nga, hindi mo ba nakikita, habang sinusunod mo ito, pag ginagawa mo yan, nagiging napakadali lang. Hindi ka nahihirapan. Tama? Amen. Oh. Hindi ka nagiging trying hard. Kung hindi, ang sabi mo, ginawa mo lang ito, sinunod mo ang buhay mo dito, tinan mo, ano nangyayari? May problema ba? Meron, hindi mawawala yan. May mga pagsubok ba? Meron, hindi mawawala yan. Pero nakikita mo, nalalampasan mo lahat itong mga ito. Makikita mo, hindi parang napakahirap, parang napakadali lang. Amen. Why? Because we are setting our life in it. Yan ang ibig sabihin yan. Oh, ano sabi ng Matthew chapter 24, verse number 35? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen? Ibig sabihin, anong tinutukoy niyan? And that is the Word of God. Okay? Ito yung salita ng Diyos. Oh. Ibig sabihin, lahat ng mga bawat salita dito, lilipas yung mga yan. Pero ang salita ng Diyos, hindi lilipas yan. Kaya napakahalaga na kung saan ito ay itinuturo at ipinapakita sa atin. Okay? Now, 2 Timothy chapter 3, verse number 16 and verse number 17. Ano sabi diyan? Sabi ng talata, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Look at that. That the man of God may be what? Perfect, truly furnished unto all good works. So ano ibig sabihin? Kaya huwag nating isipin na kapag pinag-usapan ang salita ng Diyos, walang kapakinabang nito. Meron. Merong kapakinabangan ang salita ng Diyos. Amen? Why? Because it is the Bible tells us. Ano sabi yan? It is profitable for doctrine. Kaya nga, ang salita ng Diyos, dito tayo nagkakaroon ng tunay na kaalaman sa mga turo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya dito tayo nagkakaroon ng kaalaman sa ating doktrina. Dito natin natututuhan yung mga bagay na kung saan hindi tama. Dito natin natututuhan yung mga bagay na kung saan ito ay tama. Bakit? Dahil kinukorek tayo ng salita ng Diyos.
Amen? Dito tayo tinuturuan ng mga bagay na kung saan ito ay matutuwid na kinakailangan nating dapat gawin. At upang balang araw, ano sabi? That the man of God may be perfect. Pag sinabing that the man of God may be perfect, ito yung ginagawa mo, ginagawa mo ng patuloy na paggawa mo. Hindi yung ginagawa mo na pansamantala lang. Bakit? Bakit ginagawa mo yung ginagawa mo ngayon? Kasi nag-matured ka na eh. Amen? Yung hindi nag-mature, gagawin lang niya ngayon, sa susunod, hindi na. Are you listening? Yung hindi nalago, ginawa lang niya minsan, pagkatapos, iniwan na. Yung hindi nag-grow, ginawa niya ng minsan, ginawa pa rin niya ng pangalawa, ginawa pa niya ng pangatlo, pero nung dumating na yung mga pagsubok, nawala na. Are you listening? Kaya nga hindi mo ba nakikita, merong mga Kristiyano na now you see me, now you don't? Ngayon makikita mo ako, sa susunod, hindi na naman. Hindi. Yung nalago at nag-matured, makikita mo yan, kahit anumang pagkakataon sa buhay niya, nandiyan pa rin yan. Yun yung profit doon. Are you listening? Yun yung profit doon, mga kapatid. Yun yung pakinabang doon. Ang pakinabang doon, yung bang isang araw nagsimula ka at sa iyong pasimula hanggang ngayon, nandiyan ka. So, bakit? Ay, ibig sabihin, because you have set your life in it. Saan? Sa Word of God. Kasi nakita mo, totoo eh. Dahil nakita mo, totoo, ginawa mo ito. May pakinabang ba dito? Nung ginawa mo ito, anong naging resulta? Di ba? May nabago, tama? Amen. May nabago sa buhay. May naayos sa buhay. May nangyari sa buhay. Merong resulta sa buhay. Ang ano? Ang salita ng Diyos. So ano nangyari ngayon? Ang nangyari ngayon, nakita mo yung tinatawag na paglago. Ano sabi pa ng Romans chapter 10 and verse number 17? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So you come and continue listening to the Word of God. And as you listen to the Word of God, ano nangyayari sa iyo? Ano nangyayari sa iyo? Ikaw ay lumakas sa pananampalataya, ikaw ay lumago sa pananampalataya, at isang araw sa buhay mo, eto ka ngayon, ikaw ay ginagamit ng Diyos. Why? Because you have set your life in it. And that means, ang ibig sabihin niyan, that the Word of God is perfect. Amen? So the Word of God is perfect, and that is the reason why we need to set our life in it. Not only that, but also, look at Deuteronomy chapter 32 and verse number 4. He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is He. What are the perfect that the Bible talks about? Number 2, His work is perfect. Amen? His work is perfect. Anong kinakailangan? We need to set our trust in Him. Are you still with me? Ano yung una? His word is perfect. That's why we need to set our life in it. His work is perfect. Number 2, we need to set our trust in Him. Alam niyo, ang sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang gawa ay ganap. Kaya ano kinakailangan? Kinakailangan itakda natin ang ating pagtitiwala dito. Sapagkat ang kanyang salita, ang sabi doon sa verse number 4, for all His ways are judgment. Ang ibig sabihin niyan, makatarungan ang kanyang salita. Amen? Kaya anong kinakailangan natin gawin?
bilang mga anak ng Diyos at bilang mga mananampalataya, kung meron tayong kinakailangan dapat pagtiwalaan, ay walang iba kung hindi siya at yung lahat ng mga bawat ginawa niya. Amen? Tingnan nyo dito sa Hebrews chapter 10, verse number 10. Sabi ng banlang sulatan dyan, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering, look at this, he hath perfected forever them that are sanctified. So anong ibig sabihin yan? Yung ginawa ng ating Panginoong Kristo ay nararapat lamang na pagtiwalaan sapagkat ito ay pinaging ganap ng Panginoon. Kaya nga wala nang ibang offering pa na pwedeng gawin ng tao para sa kasalanan niya. Amen ba? Oh. Ibig sabihin yan, yung ginawa ng Panginoong Kristo dito, na pinaging ganap niya, wala nang hihigit pa doon. Kaya kung meron kang dapat pagtiwalaan at sampalatayaan, ay walang iba kung hindi yung ginawa ni Jesus Christ. Oh, bakit? Sapagkat walang sino pa bang pwedeng makakagawa nito. Ibig sabihin, kung pinaging ganap na ng Panginoon, ano kinakailangan? May kinakailangan, pagtiwalaan mo na lang. Kinakailangan panampalatayaan mo. Ano yan? Yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross of Calvary. Tama? Amen. Oh, paano mo sasabihin, how can I be saved? Can I be saved by my own religion? No, you cannot be saved by your own religion because the religion does not save a person. Can I be saved by my own good works? You cannot be saved by your own good works. Hindi ka maliligtas sa mabuti mong gawa. Bakit? Dahil hindi pwedeng magligtas ng kaluluwa ng tao ang mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay mahalaga, pero hindi ito, walang means ito para sa kaligtasan. Amen? Not even our sacrifices will not save us. The only one that can save us, yan ay walang iba kundi yung ginawa ni Jesus Christ. Yung ginawa ng Panginoong Kristo na pinaging ganap ito ng Panginoon. So that is a one offering. Not two, not three, but one offering. And that is the offering of the Lord Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, on the cross of Calvary. Amen? That is a once and for all offering. Hindi yung offering na ginagawa ng ibang mga tao tuwing mahal na araw. Na, tinan niyo mahigit. Kung binasa mo yung book of Genesis, makikita mo doon yung creation at saka yung sina Abraham. But if you will read yung book of Exodus naman, makikita mo doon yung kung paano iniligtas ng Panginoon yung mga anak niya mula doon sa pagkakaalipin na doon sa Egypt, di ba? But kung ikaw naman ay pupunta doon sa book of Leviticus, doon makikita yung lahat ng mga offerings nila. Yung lahat ng mga bawat instruction ng Panginoon doon sa kanila. Oh, yung mga kung ano yung trabaho ng mga Levites doon, yung mga naglilingkod sa Panginoon, makikita mo doon sa book of Leviticus. Kaya, mga kapatid, kung ating papansinin, ang Panginoon sa buhay natin, tinuruan tayo. At sa kanyang turo sa atin, makikita natin na itong lahat ng mga ito na ginawa ng Panginoon from the Old Testament to the New Testament, doon palang inilalarawan na yung ginawa ni Jesus Christ. Amen? Wala creation pa lang eh. Oh, mula doon sa pagkakagawa, doon sa pagkakaligtas ng Diyos, doon sa mga Israelites, that talks about also our salvation. Tama? Pag pinag-usapan naman yun doon sa Leviticus, yung mga Levites doon, yung altar, yung tabernacle, that talks about the Lord Jesus Christ. Yung lahat ng mga yan. Ibig sabihin,
Ipinapakita yung mga bagay na kung saan magaganap at mangyayari at isa lang ang tinutukoy niyan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Sinong may likha, sinong may gawa ng lahat ng yan? Walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Amen. Kaya maliwanag sa kanyang salita na kung saan ang gawa na ito ng Panginoon, ito ay ganap. May kanino ka pa maniniwala kung hindi doon sa kung saan ito ay sinabi at itinuro ng banal na kasulatan? Amen? Oh, and that is through the work of God in the life of the Lord Jesus Christ and in the life of every believer sa bawat isa sa atin. Andyan po ba kayo? Number 3, tingnan natin. So what are the perfect that the Bible talks about? Number 3, Psalm 18, verse number 30. Psalm 18 and verse number 30. Ano sabi diyan? As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust Him. So number 3, His way is perfect. That's why we need to set our walk in it. Kaya kinakailangan dapat ating itakda ang ating lakad dito. Saan? Doon sa paraan ng Diyos. Amen? Isaiah chapter 30, verse number 21. And thine ears shall hear a word behind thee saying, This is the way, walk ye in it. When you turn to the right hand, and when you turn to the left. Okay? Alam niyo, sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang daan ito ay ganap. So ano kaya anong kinakailangan natin gawin? Kaya ating itakda ang lakad natin dito. Ano? Alam niyo, para sa atin dito sa mundo ito, kung tayo ay lalakad man at tayo ay maging matagumpay, ano ang kinakailangan natin gawin? Kinakailangan natin gawin ay walang iba kung hindi daanan natin yung kung saan ito ay nais ng Diyos, na ito ay ating daanan. Okay? Are you with me? Na, tingnan niyo yung maigi. Alam niyo, ano sabi ng Joshua chapter 1 and verse number 8? Dito sa mundo ito, lahat tayo ay gusto natin tayo ay maging matagumpay. Tama? Amen. Pero paano tayo magiging matagumpay kung ito yung isinet sa atin para dadaanan natin, pero iba ang siyang ating, iba yung ating dinadaanan. Alam niyo, pag magta-travel ka, it's either sa Manila man o doon sa ibang mga lugar, ano ang kadalasang ginagamit natin para kung naghahanap man tayo ng direction? Noon ang ano lang natin, yung bang basta pag lumakad ka, bahala na si magtanong, di ba? Kasi gagawin mo, magtatanong ka talaga Oh. At kung minsan, pag nagtanong ka, yung natanungan mo, ililigaw ka pa. Saan ba yung papunta doon sa ano? Dito. Yun naman pala, papunta naman dito. Kaya nga, talagang kinakailangan, dapat marunong ka doon sa direksyon. Amen? Na, ngayon, naging ano na, para bang bago na ngayon. Meron na tayo mga doon sa mga bawat daan, may mga direction na, di ba? May mga direction na kinakailangan dapat, kung pupunta ka dito, eto yung daan dyan. At hindi lang yan, mas lalong gumanda. Meron na tayo may tinitingnan na tayo ngayong GPS na tayo, di ba? May mga GPS sila na sinusunod. In order for us to look for a direction, ngayon, pwede kang gumamit ng Waze. Yan lang, minsan, kapag sinundan mo yung Waze, marami ka rin mawi-waste na oras. Bakit? Kung saan-saan kayo iikot doon sa di ba? Pero pag sinunod mo, pwede naman. At meron pang isa, yung
Google Map, yung Google Map. Kaya ang mangyayari, magugulo ka talaga. Hindi mo alam kung saan ka papunta. Tulad nun, nung kami papunta naman ng Cagayan, bira, pumasok kami doon sa isang dito. Sabi ko, pambira, hindi na yata ito Kasi bukid na, wala nang tao doon sa doon kami dinadala. Tawag ako, sabi ko, parang naligaw yata ako doon sa papunta sa'yo. Naligaw ka nga dahil kasi, ibang na yan. Sabi ko, pambira ito. Nagtiwala pa naman ako sa Waze. Waste of time pala yung ginawa niya sa amin. Bakit? Wala na kung saan ka napupunta. So yun ang ginagamit. But most of the time naman, kumbaga doon sa tumatama naman. Pero kinakailangan dapat gamitin mo rin yung pakiramdam mo. You know? Na, tinan niyo maigi. It is also the same in this life. Alam niyo, mahirap kapag yung daan na kung saan itinuro sa atin, hindi tayo doon pupunta. Mahirap kung yung doon sa daan na dinadirect tayo, hindi tayo doon dumadaan. Ano ba ninyo? O kung sasabihin natin, pagbungad mo doon, pagpunta mo, pagdating pala doon sa dulo, na? Dead end na pala doon. Anong gagawin? Babalik ka na naman. Are you listening? Kaya ang mas maganda, yung doon sa kung saan itinuro, okay? Kung saan ito ay inilagay sa atin, doon mismo tayo dadaan. Na, anong sabi doon sa talata na kung saan sinabi ko sa inyo? Nabasa na ba natin ito? Proverbs, ano ba yung verse na binigay ko kanina? Wala pa? Joshua chapter 1 and verse number 8. Basahin natin. Sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Pero bago yan, tingnan natin yung verse number 7. Ano sabi ba ng verse number 7? Ano sabi niyan? Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Kanino sinasabi ng Panginoon ito? Kay Joshua. Amen ba? Ang tanong, saan ba papunta towards si Joshua? Sila ay papunta doon sa Kainaan. Sila ay papunta doon sa lugar na ipinangako ng Panginoon doon sa kanila. Are you listening? Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, sabi niya, be not turned to the left nor to the right. So ibig sabihin, kinakailangan dapat maging eksakto yung kanilang ginagawa at pagsunod. At kung ano ang instruction ng Panginoon sa kanila, ito yung kanilang kinakailangang dapat sundin at kanilang gawin. Pag sinabi ng Panginoon na kaliwa, may kinakailangan dapat kaliwa ka. Pag sinabi niyang kanan, dapat kakanan ka. Pag sinabing be not turned to the left, huwag ka, diretso ka lang, tama? Amen. Be not turned to the left nor to the right. Ibig sabihin yan, in order for them, para makapunta sila doon sa promised land, kinakailangan dapat iset nila yung walk nila doon sa way na kung saan itinuturo ng Diyos doon sa kanila. Don't you know that even Moses, hindi siya nakapasok sa promised land? Bakit? Kasi hindi niya sinunod yung sinabi ng Diyos na kung saan kinakailangan dapat lalakaran at gagawin. Amen. Kaya nga, mga kapatid, ang tanging nakapasok lang doon sa kanila, walang iba kung hindi si Joshua at saka si Caleb. Tama? Amen. Now, look at this. Proverbs chapter 3, verse number 5 and verse number 6. Ano sabi niya? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding.
Look at verse number 6. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ibig sabihin, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo sa iyo ang landas. Okay? In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. You know, the only director in life that we can trust upon is God and through His Word. Amen? Amen. Bakit? Kasi kapag siya ang nag-direct nito, sigurado yan, tama yan. Kinakailangan ang direktor ng buhay mo, hindi ang sarili mo. Kapag sarili mo ang nag-direct niyan, kadalasan, mawawala ka. Tama? Amen. Kapag ang direktor ang sarili mo, kadalasan yan, kalungkutan ang magiging bunga at resulta niyan. Pero kung si Jesus Christ o ang Diyos ang direktor ng iyong buhay, sigurado yan, magiging matagumpay ka. A lot of people wants victory in the life. A lot of Christians gusto nila ng tagumpay o success. Pero bakit hindi nagiging matagumpay, hindi nagiging successful? Kasi silang nagdadirect ng buhay nila eh. Nag-set ang Panginoon na kung saan ito yung kinakailangan dapat. Pero, anong ginagawa? Sabi natin, kaya ko naman eh. Marunong naman ako. Kaya nga kami kadalasan, marunong pa tayo sa Diyos eh. Sabi Diyos, sige, marunong ka, subukan mo. Hanggang sa dumating doon sa, naku, hindi pala. Di ba? That is a wasted time and wasted moment and wasted hours in our life. Hello? Kaya nga marami nasisirang oras at panahon. Bakit? Kasi instead na dapat lalakad tayo doon sa kung saan kinakailangan dapat, ang ginawa natin, sinunod natin ang ating sarili. Kaya nga hindi ba dapat ang mga Israelite, dapat ilang araw lang sila doon, makakapunta na sila doon sa promised land, but it took them many years. Why? Kasi they are always chiding, they are always murmuring. So instead of following the man of God, which is Moses and Joshua and Caleb, ano nangyari? Hindi sila lumakad doon. Kaya marami sa kanila ang hindi nakapasok doon sa promised land. Kaya marami sa kanila ang mga nangamatay. Marami sa kanila ang hanggang doon lang doon sa lugar na yon. Amen. Samantalang dapat pala, ilang araw lang nandoon ka na. Pero umabot sila ng napakaraming taon bago nila gawa ito. Bakit? Kasi hindi nila sinunod yung daan na kung saan sinabi ng Diyos doon sa kanila. Are you still with me? So what are the perfect that the Bible talks about? It is the last one. Romans chapter 12 and verse number 2. Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. His will is perfect. That's why we need to set our mind and heart in it. Amen? So ano kinakailangan? Kaya dapat itakda natin ang ating isip at puso dito. Saan? Sa kalooban ng Diyos. Amen? So where can we find the will of God? We can find the will of God through His words. Ang kanyang sa kanyang mga salita. Kaya nga, anong kinakailangan? Anong sabi ng banal na kasulatan? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya nga, anong sabi natin? Salamat sapagkat nakita natin ang kalooban ng Diyos. Saan? Sa kanyang salita. Amen? When we got saved, and when we listen to the Word of God, faith cometh by hearing, and hearing by the will of God, hearing the Word of God. And as we hear the Word of God,
Ano nangyari ngayon? Nakikita natin, napapatunayan natin na ang salita ng Diyos, ito ay tama at nararanasan natin sa ating buhay. At ang bawat sa atin, dati akala natin yung ginagawa natin good na, pero hindi pala dahil nakita natin yan sa salita ng Diyos. Amen? Dati ang ginagawa natin, akala natin acceptable na, pero hindi pa pala. Saan natin nakita yan? Nakita natin sa salita ng Diyos na ito pala yung katanggap-tanggap. Akala natin, ginagawa natin, ito'y tama na, ito'y kalooban na, pero hindi pa pala. Pero nakita natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, mga kapatid, ano ang kinakailangan? Kaya doon natin ituon ang ating sarili. Saan? Sa kalooban ng Diyos. Amen? Sa kalooban ng Diyos. Saan natin kinakailangan dapat ituon ang ating puso? Sa kalooban ng Diyos. Colossians chapter 3, verse number 2. Set your affection on things above, not on things on earth. Alam niyo, kapag ang ating sarili nakatuon dito sa mundong ito, sasabihin ko sa inyo, ang pinaka layunin ng mundong ito, sigurado yan, ilalayo ka sa kalooban ng Diyos. Are you listening? Kapag ang ating sarili nakatuon dito sa mundong ito, sigurado yan, mawawala ka sa kalooban ng Diyos. Mawawala ka doon sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Okay? Kaya ano sabi sa 1 John chapter 2, verse number 15 to 17? Ano sabi doon? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, ano sabi dyan? The lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life. Ano sa susunod dyan? Is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God, abideth forever. Amen? Kaya nga, kung ating titignan ang sabi ng banal na kasulatan, ang kalooban ng Diyos ito ay ganap. Kaya sa kalooban ng Diyos natin, ituon ang ating sarili. Kaya nga, eto yan eh. Ano man ang gagawin mo, dati ang sabi mo, eto yung gusto ko eh. Ano magagawa nila? Ito kung gustong mangyari sa buhay ko. Wala silang pakialam. Pero ngayon, hindi na. Ang sabi mo ngayon, hindi yung gusto ko, kung hindi, kung ano ba ang gusto ng Diyos. Tama? Hindi yung nais ko, kung ano yung nais ng Diyos. Kaya lahat ng ginagawa mo ngayon, anong tanong mo? Kalooban ba ng Diyos ito? Gusto ba ng Diyos ito? Matutuwa ba ang Diyos dito? Maluluwalhati ba ang Diyos dito? Ibig sabihin yan, you are setting your mind and heart saan? To the will of God. Amen? Amen. Kaya nga, mga kapatid, anong kinakailangan diyan? You set your affection on things on God, not on things on earth. Okay? On things above, not on things on earth. Dahil dito sa mundo ito, sigurado yan, lahat ng bagay na makikita mo, hahatakin ka para mawala ka sa kalooban ng Diyos. Sa tingin mo, pag nangyari yan, magmamature ka pa? Sa tingin mo, pag nangyari yan, magiging matatag ka? Sa tingin mo, pag nangyari yan, magiging malakas ka? Hindi. Sapagat ang lahat ng yan, mawawala yung lahat ng yan. Isa lang ang mananatili. Ano yan? Ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Bible, but he that doeth the will of God abideth forever. How many young people whom I see, na dati maawit pa sila sa choir, na dati ginagawa pa itong mga ito, na dati kasama pa doon sa lahat ng mga yan, nasaan sila ngayon? Sa tingin mo ba kung gagawin nila yan sa kanilang sarili, magiging matagumpay sila?
Hindi. Sa tingin mo, kung gagawin nila sa kanilang sarili yan, magiging masaya sila? Hindi. Sa tingin mo ba, kung itutuloy nila at patuloy na gagawin yan, ayon sa kanilang sarili, sila ay magiging matagumpay at isang araw, pagpapalain sila ng Diyos? Hindi. Amen. Ang tanging gagawa lamang doon sa kalooban ng Diyos, sila lamang ang isang araw masasabi mong magiging matagumpay at magiging masaya sa kanilang buhay. Amen? Na, eto yan. Hindi basta yan. Mahirap. Okay? But there is the grace of God in us. There is the grace of God in our life. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan sa Bible, a lot of verses that you can hear and you can read in the Word of God that encourages us to continue. Tama? Kaya nga makababasa mo dyan, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ano yung mga yan? Those are the words of encouragement. Those are the words that motivate us to stand. Amen? Para ikaw ay magpatuloy. Sabi pa ng Panginoon doon sa Romans 12 verse number 1, sabi doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ibig sabihin, itong mga salita na ito ay mga salita na nag-i-encourage sa bawat isa na tayo ay manatili, tayo ay magpatuloy, tayo ay maglingkod. Sundin natin yung kung saan ito ay itinuro at gawin natin. Bakit? Kasi ang lahat ng ito ay binigyang kaganapan na ng Panginoon sa atin. Kaya kung susundin natin yung lahat ng yan, isang araw sa buhay mo, sa paglago mo bilang mananampalataya, unti-unti yung pagiging ganap mo yan ay nagkaroon na ng tinatawag na paglago. That is growth part in our Christian life. Amen. And that is the reason why you are so excited now. Doon sa sinasabing, darating na ang Panginoon. Mga kapatid, pakinggan ho ninyo. Ang tanging nai-excite lang dyan sa pagdating ng ating Panginoon ay yung mga tunay na lumalago sa pananampalataya. Amen? Yung mga excited lang about the second coming of Christ, ito yung mga merong ginagawa para sa Panginoon. Yung mga walang ginagawa para sa Panginoon, yung buhay nila hindi naman dedicated sa Panginoon, alam mo yung mga yan? Alam lang nila, pero wala namang excitement para sa kanila. Kasi kung meron, patuloy na gagawin mo yan eh. Patuloy na maglilingkod ka, tama? Hindi mo pababayan. Bakit? Malapit na nga eh. Kaya nga sabi ko, pag halimbawang kung manonood ka lang, okay, at kung titignan mo kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon, sasabihin ko sa inyo. Mabubuksan ang iyong mga mata sa mga bagay na itinuturo at sinasabi ng banal na kasulatan that the Lord's coming is so near. Are you listening? Yung lahat ng mga nangyayari ngayon, naku, sasabihin ko sa inyo, ma-excite ka sapagkat sasabihin mo, tama ang sabi ng salita ng Diyos. Okay? Akma kung ano yung sinabi at binanggit ng salita ng Diyos. Doon, hindi ka matatakot eh. Ma-excite ka. Amen? Why? Because you know that anytime, okay, na ano mang mangyari yan, hindi magiging kawalan para sa atin. Kung hindi, mas lalo pang ang kagalakan at kasiyahan sa atin dahil ang sabi ng salita ng Diyos ay accurate, ito ay tama at nangyayari ng kung ano ang dapat mangyari. Nagaganap ito. Amen? Amen. Pero yung iba, wala yan. Kaya nga po, mga kapatid, sabi nga, upon what is happening now to the world, sasabihin ko sa inyo, konti na lang, tunog na lang ng trumpeta ang inihintay natin. Kung naniniwala ka dyan, kung hindi ka naniniwala dyan, baliwala lang yan.
Okay? Pero kung naniniwala ka dyan, sigurado yan, masisiyahan ka. Sigurado yan, magiging excited ka. Sigurado yan, patuloy kang maglilingkod sa Panginoon. Sigurado yan, gagawin mo at gagawin yung kinakailangan dapat gawin mo para sa Panginoon. Amen? Sigurado yan, sasabihin mo, wala na akong panahon at oras pa. Kung hindi, maglingkod at ibigay ko yung aking sarili, yung aking buhay doon sa Kanya. Bakit? Malapit na dumating ang Panginoon. Mga kapatid, anong pinakahuli dyan? Look at, there are only 3 verses that I just want to read. 2 Corinthians chapter 13, verse number 11. Kaya ano sabi niyan? Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace shall be with you. 2 Corinthians 13, 11. In Psalm 37, verse 37, mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is what? Peace. Amen? 2 Chronicles chapter 16, verse number 9. Hindi lahat yung mga ito, unawain na lang ninyo. Sabi niya, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to shew himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, there will be time that when the Lord Jesus Christ comes, itong tinatawag na perfect na ito ay perfect din na mangyayari sa buhay ng lahat ng naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Amen? And that is what the Lord God expect from us. Ano yan? To grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So that someday, we will become mature. Tayo ay magiging ganap sa Kanyang harapan. At ang maturity na pinag-uusapan na ito, kung tayo ay naririto pa, ito yung na-enjoy natin yung buhay Kristiyano natin bilang mga mananampalataya. Na ginagawa mo yung ginagawa mo at masaya kang ginagawa mo yan dahil alam mo ito yung tama, alam mo ito yung nararapat at ito yung kinakailangan dapat gawin ng isang tunay na niwala sa ating Panginoong Kristo. Amen? Dahil lahat ito mo